Magandang araw mga kaibigan. Yes, kumusta po kayo? Saan daw kayo ng mundo? Well, mainit po itong pag-uusapan natin itong matinding pasabog ni Senator Trillanes. Yes, ang ating former Senator Trillanes. Panigurado marami dyan mga kaibigan na panatiko na magdadalawang isip kung susuporta pa ba, yes, sa kanilang amo. Matatandaan nyo mga kaibigan na itong ginagawa ngayon ay nagdodoble kayod itong mga alipores ni Duterte. Dahil marami silang ginagawang pambabaluktot, no? Tinitwist nila yung issue, yung mga narrative nila patungkol dito nga sa mga lehitimong usapin at mga totoong issue mga kaibigan na nakakalimutan na ng ilan sa ating mga kababayan. No? Unang-una dyan tungkol dito sa pogo, droga, no? At korupsyon. At tila ba ibinabato lahat ng ito kay Pangulong Marcos mga kaibigan? Kasi ang lagi nilang sinasabi, ginigipit daw ng mga Marcos itong mga kaibigan at mga alipores ni Duterte. At syempre, lalong ginigipit ng mga Marcos ang pamilya Duterte. Dahil daw sobrang lakas ng mga Duterte, kaya pinupolitika. Lahat ng ito mga kaibigan, tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, tulad ng mga kinakaharap na issue nila Harry Roque, nila Kibuloy at ilan pa sa mga kasama ng dating Pangulong Duterte. Ang lahat ng ito ay pamumulitika lang ng mga Marcos. Kaya naman maganda itong nilabas na pasabog ngayon ni Senador Trillanes mga kaibigan. Napapanahon mga kaibigan. Kaya eto, panoorin natin ito. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like naman po ang ating video. Yes, maraming salamat po. Dahil po dito kailangan po kasi nating maikalat tulad ng mga ganitong mga video, mga mensahe natin, mga mensahe nila Senator Trillanes na nagmamahal sa ating bayan. Kailangan po yan makarating sa mga ilang pang mga kababayan po natin. Eto mga kaibigan, matindi to. Itong nilabas ni Senator Trillanes kasi nakakalimutan na ng mga ilan nating kababayan Mas nangingibabaw yung kanilang emosyon. Nangingibabaw yung awa nila. Di ba? Umiyak lang itong si Bongo, no? Umiyak si Robin. Abay mga iba nauuto, no? Naaawa. Pero sabi ko nga mga kaibigan, tignan natin yung totoong issue. Yung mga lehitimong issue nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya naman, eto matindi. Bakit ba sinasabi ni Senator Trillanes na talagang pamilya sindikato itong mga Duterte? Yan. 2003, noong nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy, at Charitan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pambenta. Naggaling din doon sa shabu laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausapan niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila, and the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Walang pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bureaukrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, AO niya ito, si Michael Yang.
Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Noong panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi to alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga patay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They're assuming that for those metal magnetic contained. So the borrow, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposilit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan dun sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpa-facilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner ni Canor Faeldon at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakagalit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Discovery nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Farmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Makat lang po natin doon Ayan malinaw. Yung po nagrereklamo, okay, at yung dahilan kung bakit naaresto at napunta sa ICC si dating Pangulong Duterte ay mismong si former Senator Trillanes. Inamin niya na. At hindi si dating Pangulong Marcos. Kasi naman, wala pa nga sa eksena si dating si Pangulong Marcos. Ngayon, tinuturo nyo yung Pangulo natin na siya ang lahat na may pakananang ito.
Mga kababayan, gising, no? Gising naman. Tuloy po natin. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Ayan, palakpakan mga kaibigan. Itong si Senador Trillanes, mabuhay po kayo. Sana manalo po kayo, no? Diyan sa tinatakbuhan nyo bilang pagka-mayor. Ulit, palakpakan po natin. Ayan. Mabuhay ka, Senador Trillanes. Ayan. Alam nyo mga kababayan, eto malinaw. Malinaw naman na ang lahat ng ito ay hindi po pamumulitika. Lahat po yan ay lehitimong usapin tungkol sa pogo, droga, EJK, korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya wag po kayong magpalinlang dyan sa mga naratibo na kanila pong tinitwist na para bang ang lahat ng ito ay wala lang at ang lahat ng ito ay politika lang. Hindi magpapaloko ang ICC kung gawa-gawa lang mismo ni Senador Trillanes itong mga ganitong kwento. Meron pong basis yan. Kaya nga po di ba? Nandoon na si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Pero ngayon naman, ang ginagawa ng mga alipores niya, abay ginagamit itong issue na ito para sila ngayon ay bumango sa taong bayan. Kaya again, mga kaibigan, gising mga kaibigan. Huwag magpapalin lang. Okay? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.